Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin etong anak ni Rodante Marcoleta na si Paulo Marcoleta. Naparaning po. Naparaning po etong si Paulo Marcoleta. O, dyan po sa, sa hearing ng Justice Committee sa House of Representatives. Dyan po sa kanilang pagtalakay sa impeachment complaint kay Sara Duterte. So, ang nangyari mga kababayan, ito pong si Marcoleta ay nag-raise po ng point of order. Unang-una, siya po ay nasupalpal agad sapagkat hindi ka pwede mag-raise ng point of order kasi hindi ka naman miyembro. Salimpusa lang pala to mga kababayan. Salimpusa lang itong si Paulo Marcoleta, yan po sa Committee on Justice. Pero pinayagan naman siya mag-manifest. Pinayagan siya magsalita at ito pakinggan natin yung kanyang manifestasyon. At tingnan nyo kung anong klaseng manifestasyon. Itong pinayag ni Paulo Marcoleta. Point of order. This is not directed to the members of the committee. Madam Chair, our good friend is not a member of the committee. Yeah, but I can. Perhaps you can just manifest instead of raising a point of order. Manifestation. Right. Ayan, hindi ka pala miyembro eh. So ibig sabihin, hindi niya alam ang rules. Diyan po sa sa komite. Ano ba naman? Ano ba naman yan, Paulo Marcoleta? Epal ka lang, palpak pa. Sige, ano problema mo? Ano pinagdadaanan na ito? You may proceed, Honorable Marcoleta. This is not directed to the members of the Justice Committee, but I observed the presence of Mr. Kiko D from the audience. Though he was allowed to be an audience in the proceedings, despite his withdrawal of the second impeachment complaint, I suggest that he observe proper decorum. Because if you remember, May we know the action of the Honorable D or Mr. D which is not consistent with decorum? I'm just speaking from experience when the Speaking from experience. Tingnan mo kung gaano kabobo ito si Paulo Marcoleta mga kababayan. Nag-warning siya kay Kiko D. Nakita niya kasi sa audience si Kiko D. O si Kiko D, ano po yan? Dilawan po yan mga kababayan. At sila po yung pasa ng isang impeachment complaint na winidraw mga kababayan, winidraw. Actually, 4 po ang impeachment complaint lamang kay Sara Duterte, ginawa na lang po 2. Winidraw yung 2 at sumuporta na lang po sila dun sa 2 natirang impeachment complaint. So kaya nandyan po si Kiko D. Ngayon nakita ni Marcoleta si Kiko D. At based from experience daw yung kanyang pag-raise ng warning dito kay Kiko D na sabi niya kinakailangan daw i-observe ang proper decorum. O sabi tuloy ni Luistro, ano ba ang ginawa niya para mag-raise ka ng o mag-warning ka ng proper decorum? Ano ba ginawa ng tao? Nagsalita ba siya nang hindi nararapat diyan sa komite? Tumayo ba siya? Nanggulo ba siya? Sumigaw ba siya? So wala naman siyang ginawang kabastusan dyan sa komite. In fact, nakikinig nga lang sila. Tapos sabi ni Marcoleta, based from experience. Tapos ito pa. when the Which means he hasn't committed any yet. not yet, but as a forewarn, as a premonition or a Okay, may premonition. Meron premonition. Si Tulonges. Ano ba ibig sabihin ng premonition sa Tagalog, mga kababayan? Kutob. So, kinutuban, mga kababayan, etong si Marcoleta. Etong si Paulo Marcoleta, kinutuban. O may premonition siya na may masamang mangyayari, mga kababayan. Wala na to. Sa ibang salita, ang naramdaman niya, siya ay napraning. Napraning ang Tulonges. Etong si Si Marcoleta. Napraning.
meron siya naisip, may premonition siya. Kinutuban siya na baka etong si Kiko D ay gumawa ng hindi kaaya-aya dyan sa Justice Committee. Kaya nga, nag-warning siya eh. Ang sabi niya, observe proper decorum. Kasi mga kababayan, nung siya po, itong si Kiko D ay nasa Senado, at nanonood po doon sa audience, as audience, yan po sa Senado, na hindi po niya nagustuhan na nangyari sa proceedings po doon sa Senado, siya po ay tumayo at nag-thumbs down. Nakita ko po yun. Okay. So sabi ni Marcoleta, meron siyang premonition. Meron siyang kutob na baka ganun din daw ang gawin ni Kiko D dyan sa House of Representatives, dyan sa proceedings. So, napraning, sa madaling salita, napraning etong si Marcoleta. Sabi tuloy ng mga miyembro dyan, wala pa pong ginagawa si Kiko D. Wala pong improper decorum. Hindi po siya ng bastos, wala po siyang sinasabi, wala po siyang ginagawa na pwede mo siyang sabihan na mag-observe ng proper decorum. Based lang daw sa experience at based doon sa tinatakbo ng kanyang utak. Doon sa napapraning niyang utak. Doon po siya nagsalita. So, wala to mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, alam nyo, yung mga party list na ganyan, dapat ina-abolish na yan eh. Kasi nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng mga, mga congressman. Na unang-una, hindi alam ang rules ng House. At tapos, sasabihan mo na, wawarning mo na mag-observe ng proper decorum, tahimik nga, wala nang ginagawa. Diba? So wala to, napapraning na to. Warning, during the archiving of the impeachment at the Senate, Mr. Madam Chair, Mr. Madam Chair, wala pa naman palang ginagawa. Let us not... Point of order. Let us wait until he finishes and then I will be allow me to recognizing him. finish. During the archiving of the impeachment, Mr. D booed and made a gesture of thumbs down at the VIP gallery of the Senate. All right. Honorable Marcoleta, but it is apparent that the Honorable D hasn't committed anything yet which is not consistent to decorum. Would you like to say something, Honorable De Lima? Yes, Madam Chair, it is completely improper for our colleague here to raise that matter. He has not cited any act of misconduct or misbehavior on the part of Mr. Kiko D. And alluding Would you to like that- to make a motion to that effect? Yes, my motion is to strike out the manifestation. Second, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the manifestation of the Honorable Marcoleta. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The manifestation of the Honorable Marcoleta is hereby ordered suspended. Okay, so yan mga kababayan, tingnan nyo. Wala na. Napahiya pa. At pinatanggal yung kanyang pinagsasabi yan sa proceedings. Kasi naman, unang-una, ang layo eh. Ang layo ng pinag-uusapan, impeachment complaint ni Sara Duterte, tapos magpapasok ka ng ganyan, tapos magtatamang tamang hinala to mga kababayan eh. Baka nasusobrahan din to sa hindi kaya naggaganon etong si Marcoleta. Tamang hinala eh. Nagkakutob eh. So maling akala yung naramdaman etong ni Pablo Marcoleta. Ha? Kaya ang nangyari dito mga kababayan, yung kanyang sinabi ay na-strike out. Nakakahiya. Basahin nga natin dito, ano sabi dito, pumalpak si Junior, napahiya. Ay naku, Congressman Marcoleta, nagtapang-tapangan ka. Out of order si Kiko D, wala pa siyang ginagawa. Tapos, ano sabi mo, may premonition ka na manggugulo siya. Ayan, pinagtawanan ka tuloy. Ikaw ang out of order. Ayan, mga kababayan. Ganito ba, mga congressman na binoto ninyo? Ha? Mga miyembro ng kanilang party list? Nako, pipili lang kayo ng inyong nominee. Ganyan pa, palpak pa. Ob-ob pa. Nakakahiya. Basahin ko nga ilang comment dito. Masabi dito, like father, like son talaga. You can only invoke points of order when you are a member of a committee. Galing nito, talagang mana sa tatay. Point of order, hindi alam ang rules ng house. Labubo. Labubo to, mga kababayan. Mana sa tatay, ha. O, di sunog, burn. Sunog. Ha?
Tunog etong si Paulo Marcoleta. Dami talagang mga Paulo ngayon na palpak mga kababayan. Yung isa rin nagsalita tungkol naman dun sa sa ICC. Bakit daw hindi nakikialam ang ICC dun sa gulo sa gitnang silangan? Sabi naman ni Paulo Duterte. Ano naman kinalaman ng ICC? Doon dapat United Nations ang makialam. Di ba? Wala talaga eh. Kaya yung mga Paulo, hindi ko po nilalahat Kasi Paulo Duterte, Paulo Marcoleta, Paulo Conti, so pare-parehas eh. Wala siya ayos eh. Like father, like son, magaling talaga sila umepal. Premonition niya daw. Lap trip. Marcolit, hype yan. Premonition daw, kaloka tong anak ng tatay niya, pati buhok, kuwang-kuha. Pati raw yung buhok, nung anak ay kuwang-kuha, galing sa tatay. Lang yan, nabuhay si Madam Auring sa Congress. Nagkalat. Pero naanapraning siya na may masamang gagawin itong si Kiko D. Abnormal ba to? Walang yan, nakakahiya ka, Paulo Marcoleta, pinagtawanan ka dyan ng mga kasamahan mo. At ito pa, meron pa eh. Ito, pinatigil na siya eh. Sinupalpal na talaga siya rito. Ayaw kasi tumigil eh. Ito, pakinggan natin. Honorable Marcoleta. Madam Chair, I'd like to appeal. I think the remarks earlier made by Is Honorable... that the motion for reconsideration? It's more of a manifestation. Okay, please manifest. Opo. The earlier remarks made by Honorable Suntay is an appeal for objectivity, impartiality, insofar as the proceedings of the Justice Committee is concerned. Ang binanggit po niya, if we will, no offense to the most of the members of the Justice Committee, there are 25 House members named in the affidavit of the 18 ex-Marines, 25 names, which comprise around one-third of the membership of the Justice Committee here, all present. The Honorable Marcoleta is likewise reminded to confine the manifestation to the relevancy of the current impeachment proceeding. It's very germane, ma'am, because it boils down to the objectivity and impartiality of the members. Honorable Marcoleta, we have not reached even the determination of sufficiency in form, and the chair has stated already that the Justice Committee is assured of the impartiality of the chair, including all the members. I think that is premature for us to discuss on the partiality when we haven't heard any of these impeachment complaints. So unless the manifestation has relevance to the current impeachment proceeding, the Honorable Marcoleta is requested to cease from making manifestation outside the subject matter of this impeachment proceeding. Madam Chair, with due respect to the 25 members who were mentioned in the affidavit, Honorable Marcoleta, you're reminded by the chair already to confine to the subject matter of this impeachment proceeding. If you continue to make a manifestation outside the subject matter, we will be ruling you out of order. With all due respect, Honorable Marcoleta. I submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so yan mga kababayan, supalpal po, etong si Marcoleta, kay Luistro. Kasi ang hilig magdadakdak eh, ba't epal ka ng epal? Kaya sabi, cease from manifesting, kung ano-ano kasi pinagsasabi mo, na wala namang kinalaman dyan sa impeachment complaint, dyan po sa tinatalakay dyan sa House Committee on Justice. So, ano-ano na lang naisip na itong mga wala to, napaparaning talaga to si Paulo Marcoleta. Pero may premonition. Dapat wag ka na lang mag-congressman eh. Mag-ano ka na lang, manghula ka na lang. Punta ka sa Quiapo, tapos maglatag ka ron sa Quiapo. Maglatag ka nung lamesa. Tapos yan, manghula ka na lang. Total, meron ka naman palang kapangyarihan na premonition eh. Pero mo naisip niya, tamang hinala eh. Mukhang hindi kaya nagaganon to. Naisip niya na baka raw magsalita na naman si Kiko D. Tumayo at mag-thumbs down na naman daw kasi yun po yung nangyari sa Senado dati. So, ang layo mga kababayan ng pinag-uusapan doon sa naiisip niya.
Ang layo mga kababayan. Malapit lang yung buhok niya, kaparehas ng buhok ng tatay niya. So yun lang yung malapit. Pero, grabe naman talaga. Oh. Nakakahiya. Etong pinaggagawa nito ni Paulo Marcoleta. Nakakahiya ka sa totoo lang. Kaya kayo mga yung mga miyembro ng party list nyo, susunod, maglagay kayo ng maayos-ayos. Hindi yung ganito na palpak. Nakakaya po talaga mga kababayan. Hindi alam ang rules, paepal, tapos merong premonition. Napraning mga kababayan etong si Marcobeta tuloy si Paulo Marcoleta. So ayan po yung nangyari kahapon at talaga naman pong siya ay sinupalpal, pinagtawanan pa ng ilang mga membro ng Justice Committee dyan po sa House of Representatives. Sino ba naman na hindi matatawa sa pinaggagawa nitong tulonggis na to. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.